Yes, sa Bombolidya, tama ka dyan, no? Tayo ay nakipag-usap sa mga netizen patungkol sa mga inaabangan nila o gusto nilang marinig sa State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dahil habang papalapit itong SONA ngayong araw, no, July 28, 2025 sa ganap na alas 4, malinaw itong sentimiento ng publiko. Ito ay syempre yung inflation ang pangunahing alalahanin nila. Ayon sa Pulse Asia survey na isinagawa noong buwan pa ng Hunyo, Bombolidya, no, nasa 32.9% ng mga Pilipino itong nais na pagtuunan ng pansin ng administrasyon itong pagtaas ng presyo ng bilihin at kung paano ito mabababa o maibababa lalo na ang presyo ng bigas sa halagang 20 pesos kilo per kilo na pangako noong napangako ng administrasyon. At kasunod nito pangalawa yung issue ng pagtaas ng pasahod, no, at unti-unting pagtaas ng sahod na hinihiling ng publiko maging prioridad sa gaganaping State of the Nation address ng Pangulo mamaya. At bukod sa inflation, Bombolidya, at pataas ng sahod ay ilan din sa mga vendor, no, yung mga nakausap natin kanina, ang panawagan naman nila itong konkretong aksyon sa reforma sa sektor ng agrikultura at seguridad dito naman sa mga pagkain at dahil inaasahan ng publiko itong pahayag ni Pangulo ukol sa mga plano upang pababain ang presyo ng bigas. Palawakin din ang suporta sa mga magsasaka at wakasan itong dominance ng rice cartels na nakikiangat sa presyo ng pagkain. At ayon nga kay Sir Joey, no, yan yung inilatag niyang pangalan sa ating nakapanayang Bombolidya bukod sa mga nabanggit, no, yung pagtaas ng inflation ay yung sa may inflation na dapat maaksyonan din yung taas ng bilihin, yung presyo ng petrolyo dahil bilang isang tricycle driver, aniya, lubha silang naaapektuhan lalo na kapag ganito ang panahon. Sa ganitong panahon, anya Bombolidya, mataas na yung kita nila kapag aabot pa ng 200 hanggang 150 pesos ang buong araw nila yan na pamamasada Bombolidya. Kaya sana kapag tumataas itong petrolyo ay itaas din yung pasahe, yung katamtaman lang din na hindi masakit sa pasahero, hindi rin naman masakit para sa mga driver. Yun yung ilan sa mga panawagan nila dahil nahihirapan din sila, tumataas yung presyo ng petrolyo pero hindi naman tumataas yung pamasahe kaya hindi sila gaanong nakakita at hirap din silang pumasada sa pang-araw-araw dahil iilan na lang din yung sumasakay sa tricycle. At bukod dyan, Bombolidya, sabi niya dapat mahigpit ding bantayan itong nangyayaring gitgitan diyan sa may parteng West Philippine Sea, no, na dapat bantayan ng administrasyon ang kung ano nga ba ano ipaglaban yung sariling atin dahil ayon kay Sir Joby dapat matutukan yan para makinabang yung mga kapwa nating Pilipino, hindi yung mga karating bansa, no, lalong-lalo na ang China dahil yun dapat maging matapang ang presidente na ipaglaban itong West Philippine Sea alang-alang sa ating mga kababayan at syempre sa sektor din ng mga mangingisda. At yan, para sa karagdagang detalye, narito at ating pakinggan ang naging pahayag ni Sir Joey, ang siyang presidente ng Pantal Toda. Lahat naman tayo ang dapat na marinig natin sa kanya yung tungkol sa pagbaba ng mga bilihin. Lalo-lalo na sa aming mga tricycle driver, mataas ang gasolina. Dapat, ang isang hinihiling namin sa kanya, yung para pagbaba ng gasolina. Para medyo guminawa naman kami. Tsaka ang isa dyan, lahat naman yan po pwedeng bumaba eh. Ang importante, yung nakaupong, mga nakaupong mahilig magbulsa. Dapat yun ang mawala yan sa gobyerno natin. Kasi silang isa din nagpapahirap sa atin. Then, para sa akin, may maganda namang kasi medyo bumaba rin ang bigas. Siguro yung ibigay ko sa kanya mga 8. Bakit po kaya? Kasi, kaya 8 ang binigay ko, may improve na yung ginawa niyang pagbaba ng bigas. At saka naasikaso niya yung ating West Philippine Sea. Yun ang isa. Kasi kawawa rin yung mga kababayan natin, mga mangingisda. Kasi mismong bansa natin, dagat natin, hindi sila makapamalakaya dyan sa West Philippine Sea. Alam mo, malakaya, mga dayuhan. Kaya dapat, yan ang isang tutukan natin. Tutukan ni Mr. President
para yung sariling atin ay mapunta sa atin, hindi sariling atin mapupunta sa ibang bansa. Ay para sa akin, ang gusto kong panawagan lang, Mr. President, dapat ang gusto namin medyo babaan natin yung gasolina namin kasi yung presyo ng gasolina kasi naapektuhan kami. Tataas ang presyo ng gasolina, tumataas ang pyesa ng mga tricycle, lahat ng sasakyan tumataas ang mga pyesa. Samantalang ang pamasahe sa amin katamtaman lang. Minsan wala pa kaming wala pa kaming kita pag lalong buwan to mahirap ang pasada, bagyo, baha, bihira kaming ng pasero. Kumikita lang kami, ganitong panahon, kumikita lang na kami ng 200 hanggang 150. Kulang na kulang para sa pamilya. Yun lang. Yes, sa Bombolija, bukod sa mga nabanggit nga nitong si Sir Joey, isang president ng ng Pantal Toda, binanggit din niya Bombolija na kayang-kaya naman umano daw ibaba yung mga presyo ng mga bilihin basta't maging strikto ang administrasyon sa kaso ng korupsyon dito sa Pilipinas. Kung maiibsan yung kaso na yan o masusugpo itong nasabing kaso, Bombolija, posible nang bumaba yung mga panawagan ng publiko na ibaba yung mga presyo ng mga bilihin dito sa bansa, Bombolija. At bukod diyan, may hinaing din itong ilan sa mga vendor, no? Bukod sa mga gaya nga ni Nanay Stella, ay sabi niya bukod sa pagiging matagal na niyang vendor, dapat ang maprotektahan din o yung mabantayan din o yung bigyan ng prioridad yung sektor ng agrikultura, lalong-lalo na sunod-sunod yung mga kalamidad na dumadaan dito sa ating bansa gaya nitong nangyayari ngayon. Ilan sa mga farmer anya ay nalugi na, nagkaroon ng mga forced harvest o napilitang mag-harvest ng kanilang mga pananim dahil nga rin mas pinili na lang na may makuha kaysa ma-zero at maapektuhan ng pagtaas ng tubig sa kanilang pananim dahil kapag ganon, mabubulok na lamang yung mga pananim nilang mga gulay. Ganon din sa mga rice seeds, yung mga itinanim na mga palay, Bombolija. Bukod sa mga gulay-gulay, labis din na malaki rin yung naapektuhan ng mga farmer sa mga yung mga nagtatanim ng palay. Kaya kung dumaan man ng kalamidad, dapat may sapat na merong silang sapat na pagsuporta para sa mga budget din na pwedeng ibalik o pwedeng gamitin ng mga farmer at makapagtanim kaagad in case umokay yung panahon at kahit papaano hindi naman na ganoon na malugi itong mga farmer. At sabi niya bukod diyan, gaya din ng sinabi ni Joey, yung president ng Toda, ng Pantal Toda, ibaba rin yung mga bilihin gaya ng mga gulay, di ba? Yun nga yung sinabi niya, naapektuhan sila, hirap silang magtanim dahil sa mga nararanasang panahon, mataas pa yung bilihin, lalo-lalo na sa mga gulay. Minsan dahil sa kakulangan ng supply, nagmamahal pa sila kapag lalong-lalo na kapag naapektuhan din ng bagyo. Syempre pabulok na rin o yung mga nagkaroon ng forced harvest, napipilitan silang bumili dahil kung di sila bumili ng gulay kahit pamahal, hindi naman umano sila kikita. So dapat mabalance din itong mga presyo ng mga gulay at ng bigas para syempre maayos pa rin yung kanilang kikitain kahit pa anong sakuna yung kaharapin ng bansa. At para sa karagdagang detalye, narito at ating pakinggan ang naging pahayag ni Nanay Stella de Vera, vendor dito sa lungsod ng Dagupan. Ang mga farmers na lunod yung mga tinanim tinanim namin. So, 2 hektarya yung na baha. Tapos, nahihirapan kami sa presyo, parang hindi kaya ng mga tao dahil doble ang taas. So, dito sa Dagupan, baha. Mahal ang pambayad sa sasakyan, doble. Ay mahalaga sa amin natutukan dahil yung mga tinanim nilang gulay nalunod. Pagkatapos nitong baha, pag umaraw na, mamamatay na yun. Dapat, President, bigyan sila ng suporta yung mga farmers.
Oo, dahil kuan, inutang pa nila yung mga ginamit nila noon. Tapos, pag namatay, hindi na sila puli na magbigay. Kasi hindi ka na makakabayad, doble na eh. Bobo Justin? Yes, sa Bombolidya, yan yung mga nakuha nating mga pahayag ng mga netizen, no? Patungkol dito sa inaabangan nga na State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa ganap nga na alas 4 ngayong araw. At ilan sa mga sa kalagitnaan ng ating pakikipanayam sa mga nandito ay yung mga pinadala nating mga audio video yan diyan Bombolidya, sa kalagitnaan ng ating pakikipanayam meron ding mga sumasabay, no? Sabi nila dapat magkaroon ng suporta dito sa mga dagdag na trabaho, no? Mabigyan ng trabaho din ilang mamamayan o ilang mga individual dito sa ating bansa, no? At syempre, yan yung umaasa rin sila, yung marami na tatalakayin ni Pangulo itong mga isyung pang-ekonomiya rin, Bombolidya. Tulad nga ng sabi natin, magpapalawak ng trabaho at syempre yung pagpapababa rin ng gastusin na syempre na lahat hinaing naman nila. At syempre yung yan yung mga ilan, no, na mga ano rin po suggestion ng ilan sa mga nakapanayam natin dito sa lungsod ng Dagupan patungkol sa inaabangan nga na State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Bombolidya. Yes, Bombo Justin, matanong din natin, total nasa labas ka ng ating himpilan at kamusta natin yung daloy ng trapiko ngayon? Ma-traffic ba? Maraming tao ba dito sa syudad, Bombo Justin? Yes, sa Bombolidya, actually nandito tayo ngayon sa may downtown area, no? Kung saan yung ilang mga vendor nga pumwesto na dito sa may Quintos Bridge. Sarado ito, Bombolidya, no? Sarado at nakapwesto dito yung mga vendor. Pagdating naman sa daloy ng trapiko, dahil kakaunti nga yung mga sasakyan, walang mga pasok yung mga empleyado at mga estudyante, kakaunti lang naman yung mga sasakyan na Bombolidya. Hindi naman ganong nagkakaroon ng mabigat na daloy ng trapiko dito. At syempre yung ilan sa mga pampasaherong sasakyan Bombolidya, same routine pa rin, pero umiikot na dito yung mga jeepney driver patungong Bunuan, umiikot sila sa junction pero babalik din papuntang Perez Boulevard. Iikot ulit doon Bombolidya, no, para doon kumuha ng mga pasahero pabalik ulit ng Bunuan. At ilan sa mga ruta rin, no, yung gaya nga ng Kalasyaw, dito pa rin yung ikot din sa may dito rin sa may junction lalabas pupunta ng ABS Fernandez. Yan muna yung pansamantalang daan. At syempre napansin din natin Bombolidya, mas marami yung kuliglig, mga tricycle na nakaparada nag-aantay ng mga pasahero. Pero yung sa tanong mo, no, na kung kumusta itong daloy ng trapiko, Bombolidya, wala naman, hindi naman mabigat yung daloy ng trapiko na nakikita natin sa mga pangunahing kakalsadahan dito sa lungsod ng Dagupan. Yes, Bombo Justin, sa yung pag-iikot, saan parte pa ba yung may medyo malalim pa yung baha dito diyan sa may downtown area? Yes, sa Bombolidya, dito sa may Herrero Perez, Bombolidya, may tubig na rin diyan, no? Abot na rin sa kung hindi lalagpas ng tuhod, aabot lamang ng tuhod pababa na 'yon, Bombolidya. Dito naman sa may downtown area, ganun pa rin naman yung tubig. Ayun nga sa mga jeepney driver na nasakyan din natin kanina, tumaas kaninang umaga pero ngayon unti-unti nang bumababa. So yung level ng tubig ay nasa tuhod pa rin, Bombolidya. Yan yung naging level ng tubig diyan simula nang magkaroon ng baha dito sa may downtown area. Hindi na rin bumaba yan, no? Tuhod na rin yung naging level ng tubig diyan. At dito sa may Perez Boulevard, Bombolidya, o itong papasok dito sa may Perez, Bombolidya, ay hindi naman, dito sa may Rizal, Bombolidya, no? May mga baha din diyan at hanggang dito sa may Rizal Extension, Bombolidya. Ilan sa mga yan yung mga nadaanan natin na mga may tubig pa sa mga kakalsadahan, Bombolidya. Yes, okay, Bombo Justin, maraming salamat sa iyong pag-uulat at mag-iingat din kayo dyan. Go ahead. Yes, sa Bombolidya, bago ko makalimutan, dito sa may Burgos Street din pala, no? Ganun pa rin yung level ng tubig, parehas dito sa may downtown area. Yan yung mga not passable hanggang doon sa may Perez Boulevard, patungo doon sa may Tapwak, Bombolidya, no? May mga tubig pa rin dyan na ayon nga sa lokal na pamahalaan, not passable para sa mga light vehicles. At yan muna ang update mula rito sa lungsod ng Dagupan. Ito si Bombo Justin Ramos nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo!